Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa mga nakaraang taon, madalas nating marinig ang salitang modernization, self-reliance, at deterrence pagdating sa depensa ng Pilipinas. Pero bihira nating makita na ang mga salitang ito ay nagiging actual na aksyon, lalo na pagdating sa high-tech weapons at local defense industry. Ngayon, dalawang balita ang lumabas na mukhang magkaibang-magkaiba sa unang tingin. Una, isang American drone manufacturer ang nagsabing interesado silang magtayo ng pabrika dito mismo sa Pilipinas para sa kanilang combat drones. At pangalawa, tahimik pero napakahalagang development sa Philippine Marine Corps, kung saan papasok ang isang bagong 60mm lightweight mortar na galing sa isang major European defense company. Pero kapag pinagdugtong natin ang dalawang balitang ito, makikita natin ang mas malaking larawan. Ito ay hindi lang simpleng procurement o investment news. Ito ay indikasyon ng unti-unting pagbabago sa paraan ng Pilipinas sa paghahanda sa modern warfare, lalo na sa konteksto ng regional tensions sa Indo-Pacific. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Sa Singapore Airshow, isang mahalagang pahayag ang ginawa ng Asia Growth Lead ng American drone manufacturer na Niro's Technologies. Ayon kay Kenneth Inocencio, ang kanilang kumpanya ay actively na naghahanap ng lugar sa Asia Pacific kung saan pwedeng magtayo ng manufacturing facilities. At isa sa mga bansang kino-consider nila ay ang Pilipinas. Hindi ito ordinaryong drone company. Ang Niro's Technologies ay gumagawa ng tinatawag na Archer FPV drone, isang expendable, explosive-laden drone na dinisenyo para sa modern, attrition-based warfare. Ibig sabihin, hindi ito mamahaling UAV na kailangang ingatan ng husto. Ito ay mura, mabilis, at pwedeng gamitin ng maramihan para i-overwhelm ang kalaban. Kapansin-pansin din na si Kenneth Inocencio mismo ay Filipino. At base sa kanyang mga pahayag, malinaw na may personal at strategic interest siya na gawing potential hub ang Pilipinas, hindi lang bilang manufacturing site kundi posibleng future customer din. Isa sa mga halimbawa na binanggit niya sa paggamit ng Archer drone ay ang pag-atake sa mga Chinese landing craft na kasali sa amphibious assault. Kahit hindi direktang binanggit ang Pilipinas, malinaw ang konteksto. Ang ganitong senaryo ay posibleng mangyari sa Taiwan Strait, pero hindi rin malayong i-apply sa West Philippine Sea o sa defense ng ating sariling mga isla. Ang Niro's Archer ay isang high-performance first-person view o FPV drone. Ibig sabihin, direktang nakikita ng operator ang nakikita ng drone, na parang siya mismo ang lumilipad papunta sa target. Ito ang parehong konsepto na napatunayan na sobrang epektibo sa Ukraine War. Isa sa pinakamalaking credentials ng Archer drone ay ito ang unang FPV platform na isinama sa Blue Suez list ng US Department of Defense. Ibig sabihin, pasado ito sa cybersecurity, supply chain security, at performance standards ng US military. Sa technical side, ang Archer ay may range na higit 20 kilometers. Kayang magdala ng hanggang 2 kilograms na payload, sapat para sa anti-armor o anti-personnel munitions. Mayroon itong iba't ibang variants, mula 5 inch, 8 inch, hanggang 10 inch models, depende sa mission requirement. Ang isa pang critical factor ay ang presyo. Tinatayang nasa $2,000 kada unit lang ito. Kung ikukumpara sa traditional precision-guided munitions na umaabot ng daan-daang libong dolyar, sobrang laki ng diferensya. Dito pumapasok ang konsepto ng attrition warfare, kung saan mas mahalaga ang quantity at operational flexibility kaysa sa sobrang mahal na single-shot systems. Dagdag pa rito, ang Archer ay fully NDAA compliant at walang Chinese-made components. Sa panahon ngayon na sensitibo ang supply chain security, lalo na sa defense sector, napakahalaga nito. Kung tutuusin, strategically located ang Pilipinas. Malapit ito sa Taiwan, South China Sea, at sa mga critical sea lanes ng Indo-Pacific. Para sa US at mga allies nito, ang pagkakaroon ng manufacturing at stockpiling capability dito ay malaking advantage.
Para naman sa Pilipinas, ang ganitong investment ay pwedeng magdala ng technology transfer, local jobs, at exposure sa modern drone warfare concepts. Hindi lang tayo basta buyer, kundi posibleng maging parte ng production ecosystem. Importante ring banggitin na ang Archer drone ay hindi lang basta radio controlled. Ito ay ginagamit kasama ng crossbow at flat-bow ground control systems na dinisenyo para sa high jamming resistance. Ibig sabihin, kahit sa environment na may matinding electronic warfare, operational pa rin ang drone. Mayroon pang ang fiber optic variant ang Neros, ang Archer Fiber, na halos immune sa jamming. Sa panahon ngayon na ang China ay kilala sa malakas na electronic warfare capability, malaking bagay ito. Habang ang usapan ay umiikot sa high-tech drones, may isa pang balita na mas tahimik pero equally important, lalo na sa ground combat capability ng Armed Forces of the Philippines. Ang Philippine Marine Corps ay papasok sa acquisition ng bagong 60mm mortar system. Originally, ang project na ito ay negotiated sa Spanish company na EXPAL Systems, at nagkaroon pa nga ng notice of award noong early 2024. Pero hindi ito natuloy. Noong late 2025, muling binuksan ang public bidding. At ironically, ang nanalo ay ang Rheinmetall EXPAL Systems, na ngayon ay bahagi na ng German defense giant na Rheinmetall. Base sa lumabas na specifications, mukhang ang inaalok nila ay ang RSG-60 60mm combo lightweight mortar. Ang RSG-60 ay hindi ordinaryong mortar. Ito ay isang combo system, ibig sabihin pwede itong i-configure bilang standard mortar na may baseplate at bipod para sa sustained fire support. Pero pwede rin itong gamitin bilang commando mortar, na mas magaan at mas mabilis i-deploy. Para sa Philippine Marines, napaka-critical nito. Ang Marines ay kadalasang nakadeploy sa amphibious operations, island defense, at expeditionary missions. Kailangan nila ng fire support weapon na madaling dalhin, madaling itago, at mabilis gamitin. Ang 60mm mortar ay sakto sa ganitong role. Hindi ito kasing bigat ng 81mm o 120mm mortars, pero sapat ang firepower nito para sa suppression, illumination, at close support. Ang pagiging lightweight ng RSG-60 ay nagbibigay ng tactical flexibility. Kayang buhatin ng small teams, at pwedeng isama sa rapid insertion operations gamit ang bangka, helicopter, o kahit foot patrol sa mga isla. Ngayon, dito nagiging interesante ang usapan. Sa modern warfare, hindi na hiwa-hiwalay ang air, land, at sea domains. Ang drones tulad ng Archer FPV ay pwedeng magsilbing ice at precision strike assets, habang ang mortars naman ay nagbibigay ng indirect fire support. Isipin natin ang senaryo sa island defense. May paparating na hostile landing force. Ang FPV drones ay pwedeng gamitin para i-target ang landing crafts, vehicles, o troop concentrations bago pa man sila makapag-establish ng foothold. Kasabay nito, ang marine units na may RSG-60 mortars ay pwedeng magbigay ng suppressive fire, smoke, o illumination para kontrolin ang battlefield. Kung magkakaroon ng local drone manufacturing sa Pilipinas, mas magiging realistic ang ganitong integrated concept. Hindi na tayo totally dependent sa imported systems na limitado ang supply. Hindi ibig sabihin nito na naghahanda ang Pilipinas para sa gyera, pero malinaw na ang credible deterrence ay nangangailangan ng modern, flexible, at scalable capabilities. Ang combination ng low-cost at retrievable drones at reliable infantry fire support weapons ay nagpapakita ng shift mula sa purely conventional thinking papunta sa adaptive, asymmetric defense strategy. Para sa isang bansang archipelagic tulad ng Pilipinas, hindi practical na tapatan ang mga major powers sa bilang ng barko o eroplano. Pero pwedeng bumawi sa pamamagitan ng smart systems, terrain advantage, at distributed firepower. Sa unang tingin, ang balita tungkol sa US drone factory at bagong 60mm mortar ay parang magkahiwalay na development. Pero kung titignan natin ng mas malalim, pareho silang bahagi ng mas malaking transformation sa defense posture ng Pilipinas. Isa itong senyales na unti-unti tayong nagiging relevant sa regional defense ecosystem, hindi lang bilang frontline state kundi bilang potential contributor sa modern warfare capabilities. Ang tanong ngayon ay kung paano ito hahawakan ng gobyerno. Magiging one-time opportunity lang ba ito,
o magiging simula ng mas seryosong local defense industry at integrated military capability? Iyan ang dapat nating bantayan sa mga susunod na taon.